Meron kang kailangang bilhin pero hindi pa din sapat yung budget mo? Panoorin mo yung video na to hanggang dulo dahil alam ko makakatulong din sa ito. So ngayon nga, mas dumadami pa yung mga legit na loan application ngayong 2026 dito sa Pilipinas. At gusto mo nga magkaroon ng gadget, kailangan mo na sa school? Kailangan sa school ng anak mo? Laptop or appliances? Tapos hulog-hulugan? Na not 7 days. Legit na monthly installment? Panoorin mo yung video na to hanggang dulo. Dahil isi-share ko nga sa inyo yung top 6 na legit buy now and pay later na trending ngayon at madami na din gumagamit. So isi-share ko sa inyo yung interest rates, yung requirements, loan amount, loan terms, penalty kapag na-overdue. So ano nga ba muna ang buy now and pay later or BNPL? Diyan nga pwede mong maiuwi kahit na ano yung gusto mong bilhin na hindi mo na kailangan gumamit ng credit card. Patok na patok nga din to sa mga Gen Z, sa millennials, at syempre doon sa may maliliit na negosyo. Pero disclaimer, this video is for educational purposes only. Hindi to financial advice. Yung mga details or data na babanggitin ko ay pwedeng mabago, depende nga sa may provider or sa mga BNPL applications. Kaya siguraduhin nyo pa din na basahin ang loan terms and agreements. Dahil lahat ng babanggitin ko ay SEC registered and CIC compliant. Unahin na nga natin ang BillIs or BillIs. And may tutorial din ako dito kung paano to gamitin sa my YouTube channel ko. Pwede ka ditong mag-cash loan and buy now and pay later nga. At ang interest rate, ayan, nagre-range sa 3.49% pero minsan nagsi-0% din to kapag may promo sila. Sa requirements, syempre valid ID, isang valid ID, proof of income, proof of billing, na okay nga lang din kahit na hindi nakapangalan sa inyo yung proof of billing, basta same kayo ng address, ay tatanggapin na din. Ang loan up to 40,000 pesos at ang loan terms ay 3 to 12 months. Pero may penalty nga na 5% monthly. Transparent yan, fast approval, and pwede nga din ang QRPH payment. Pero meron din dito hindi na-aaprubahan dahil malaki nga din ang nagiging impact pagka marami kang na-overdue sa ibang mga CIC compliant na loan apps. Pero all in all, goods na goods ako dito sa may BillIs and top 1 choice talaga. So ang pangalawa nga ay ang SPay Later na may 1 to 5% na monthly interest plus may 0 to 7% na fees. At sa requirements, kailangan meron kang isang valid ID at Shopee account syempre. So, yung loan range up to 50,000, pwedeng bayaran ng up to 12 months. May penalty din to na 2.5 to 5%. Yun nga lang, medyo stricta sila sa may reminders. At meron din ako nababasa online na natataasan sila sa may fees na to and overdue. Lalo na pagka nasobrahan nga to sa tagal na hindi nyo nabayaran. So, yun naman talaga ang consequence. Kaya kung ako sa inyo, ingatan nyo pagka nag-buy now and pay later kayo dito. Kapag nag-SPay later kayo. So, currently nga, eto na yung sa akin. And gamit na gamit ko din to. Basta tandaan nyo, yung i-pay later nyo lang is yung mga mahalaga talaga, yung mga importante. Huwag yung pang luho-luho lang. So, ang pangatlo nga natin ay ang home credit. Yung interest nagre-range sa 2.32 to 5.27% monthly or mas mataas pa. Depende nga sa may mga accounts natin. So requirement, hahanapan kayo dyan ng valid ID pagka nagpunta nga kayo dyan sa mga stores or malls na nag-o-offer na tong home credit. And usually, naghahanap din sila dito ng down payment. Pwede kang ma-offeran ng up to 60,000 or more pagka good payer ka sa kanila. Pwede mong bayaran ng up to 24 months. May penalty na 200 up to 800. And minsan nag-offer din sila ng 0% interest. Pag na-tsempohan nyo na naka-promo sila. Yun nga lang, ang cons dito, medyo aggressive din sa may collection. Pero kung more on gadgets nga kayo and appliances, ito yung maire-recommend ko sa inyo. At next nga natin, ang G-Gives na makikita sa GCash app. Yung interest nagre-range sa 0 to 5.49% monthly. And nakadepende din to sa G-score nyo. So, ako nasa 500 plus yung G-score ko. And nagagamit ko na din to, yung G-Loan, G-Gives, and G-Credit. So, yung requirements dito, kailangan verified GCash user ka muna and may valid ID. Pwede ka ditong pag-loanin ng up to 125,000 and pwede mong bayaran ng up to 24 months. Medyo malakas yung ulan guys, nawala ng power pero ipagpatuloy natin. So, kung GCash user ka nga at may offer ka naman na dito sa G-Gives dahil din okay ang G-score mo, napataas mo na din, mas flexible pagka magbabuy now and pay later ka dito, lalo na kung gadgets naman.
Dahil usually, yan nga yung mga nakikita kong ginagamit nila pagka phone ang bibilhin nila ng installment. So, G-Gives ang pinaka-convenient. Dahil wala ka na din diyang marami pang sasagutan, basta pasok yung kukuhanin mong amount sa may G-Gives offer sa'yo, okay ka dyan. Huwag ka lang magpapalate dahil baka maapektuhan din yung iyong G-Loan and G-Credit. At ang next nga natin, syempre, kung ikaw ay TikTok user, pwedeng-pwede ka dito sa may TikTok Pay Later. So, ito na nga currently yung aking credit limit sa TikTok Pay Later. Mabilis din mag-increase yung credit limit dito. And yung interest nagre-range sa 0 to 5% monthly. Pero may late penalty fee na up to 5% din. Kaya iwas din kayo sa may late ng pagbabayad dahil medyo mabigat yan pagka tumagal yung pagkaka-overdue nyo. And kailangan mo din dyan mag-prepare ng isang valid ID. Pwede ka nga ma-offeran ng up to 50,000 dyan. Pwedeng bayaran ng up to 12 months. Pero dito, medyo makulit yung mga agents pagka magre-remind na sila before due date, mga 3 days pa lang may tatawag na sa'yo. Pero syempre, choice nyo pa din naman yan kung babayaran nyo na in advance or doon sa may due date ka talaga. So, wala naman din problema doon. Pero syempre, kailangan limitahan mo din yung sarili mo, lalo na pag na-offeran ka dyan agad ng malaki-laki. Dahil alam naman natin sa may TikTok app, nakaka-tempt bumili ng bumili. So, siguraduhin na yung kailangan lang, yung i-check out natin. And last but not the least, syempre, pagka may home credit, dapat meron ding Skyro. Yung interest nagre-range sa 0 to 7% monthly. So, requirement dito, kailangan meron ka ding application nila. So, magsa-sign up ka dyan. ID, proof of income. Pwede ka ma-offer na up to 100,000. At pwede nga ding bayaran ng up to 24 months. And meron na din ako nagawang video dyan dahil nag-product loan ako sa kanila. Pero may penalty nga dito na 500 or 5% din per due date. So dito fast approval din dahil same day na nagpunta kami doon sa mall na nag-o-offer na tong Skyro is pasok agad, approve agad. So legit yan pero mabigat ang penalty pagka na-overdue ka ng matagal-tagal. And possible na ma-blacklist ka nga din sa may iba pang buy now and pay later or yung mga nag-o-offer ng product loans. So, yan nga yung mga buy now and pay later na pwede mong iuwi na agad-agad yung gusto mong gadget or appliances and bayaran mo ng installment. So, not 7 days. Mga legit yan, kaya huwag kayo magpapabaya sa may account nyo once na kayo ay ma-approve agad. So, comment nyo guys kung ano yung mga na-try nyo na dito and share nyo na din yung experience nyo dyan. So, kung meron man akong outdated na nasabi, comment down below din. Basta, ugaliin nyo na mag-buy now and pay later sa mga mahalaga lang, sa may importante, sa kailangan nyo lang. Huwag gamitin sa may pangluho lang. At siguraduhin nyo din na meron kayong sapat na pambayad sa mga due dates na ipapakita sa inyo. At huwag nga kayo magpapalate ng pagbabayad dahil maaapektuhan nga ang inyong credit score. At possible na hindi kayo ma-offeran agad-agad sa iba pang mga a-applyan yung loans in the future. So that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!